bago na yung plaka natin. Yung dismayado lang ako dito mga paps kasi yung motor natin is yun nga, tawag natin is classic na, Sniper Classic. Pero sana yung plaka natin luma na rin sana. Kung ganun pa rin, kaso kailangan talaga napalitan ng bago para hindi tayo mahuli. So susunod tayo sa rules ng LTO para iwas huli. Yan nga lang mga paps, no? So dapat pag classic matic, makikita sa plaka natin na luma na yung motor natin. Sa plaka pa lang halata na luma, pero ngayon hindi na, parang bago na. Tingnan pag nakatalikod. So di ba? Pero okay lang yan mga paps, maliit na bagay. So update natin. So ilagay natin yung plaka ni David. Okay mga paps, ito na ilagay na natin. So yun. Mas sa akin lang mga paps, mas okay pa pala yung yung hindi pa na-rehistro yung motor o expired, kasi pag dumating yung plaka, ganun lang talaga yun. Kung ano yung sa plaka, yun yung sundin. Kasi yung nangyari sa Mio ko, yung Mio ko hindi pa expired, tapos kinunan ko ng plaka. Yung date sa plaka hindi tugma sa registration ng ng update papers ko mga paps. Kaya sa insurance lang naman, so nag-adjust. So sabi ng LTO sa akin, babalikan ko daw yung gumawa ng insurance ng motor, tapos ipapa-adjust ko yung date. Magdagdag ako ng ng isang buwan. So medyo matagal-tagal na proseso kasi hindi ako yung nag-renew ng papeles ng Mio mga paps, yung kasa pa kasi renewal pa nila kasama tayo sa sa promo nila, kaya yun nahirapan ako hanapin yung insurance na yun. So yan, hinayaan ko na lang, siguro mag-renew na lang next year. Yan mga paps, kailangan talaga na magtugma yung yung date sa plaka at saka registration. Tapos may babayaran ka pa na na 500 ata, hindi ko lang sure mga paps, pag kumuha ng plaka. Pero sa ngayon daming-dami na nakakuha ng plaka. So shout out sa tropa natin na si Thailand Boy, at nakuha natin yung plaka na libre sa kanya. So shout out sa iyo Thailand Boy. Pagdating niya dito sa Pilipinas, Thailand girl na